Sen Aimee, nabisto na zero budget ang DPWH. Aba, kaya pala walang kalsada at infras na galit na. Aba, DPWH, ano yan? So, itong balitang ito ay nagmula kay Robin Sweet News. At ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay naman ng reaksyon at komento ukol dito sa balitang ating mapapanood at machichika at machichismis, mamamarites, mga ganun. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang expected nga daw ng mga netizens ay kapag Marcos administration ay more on infrastructure. Pero ang pinagtataka ni Senator Aimee Marcos at kanya mismong napagalaman na ang DPWH ay zero budget sa 2024 GAA. Why? No. Kaya pala ang mga netizens nagtataka bakit tila wala yata ngayong ginagawang mga kalsada o ibang mga infrastructure. Kaya nga daw itong Senator Aimee Marcos ay nahihiya na dahil nga malaki ang expectations ng mga Pilipino kay PBBM. Ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan sa unprogrammed yung DPWH, nagkagulo-gulo. Bakit? Zero. Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Wala! Ano ba ipapakita? Ako nahihiya. Kasi ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino. Sinasabi, sasabihin ko na. Kumbaga, sira ang pangalan din ng mga Marcos dyan. Siyempre, nangyayari to sa administrasyon nila na hindi naman dapat mangyari. Ano ang nangyayari sa pangyayaring to? Diba? Zero! Kaya naman pala yung mga kalsada natin, mga nakatenga rito, kaya nagtatraffic-traffic. Nako, group ng congressmen ito, dahil hindi naman to iisa, parang nakita ko sila doon, magkakahilera sila. Pinakita ho niya doon ho sa pinirmahan niyo sa GAA, binulugan pa po eh. Alam niyo daw po yung tungkol sa AKAP, your comment po. Alam niyo house insertion yan. Talaga kung ano-anong pinagsisingit nila dyan. Ang aming electronic signature, tinatapal lamang kasi sabi nila, wala kami pakialam sa house version. Naku, hindi na ako papayag. Nagsisisi nga ako. But nagtiwala ako na wala namang kalokohan. Talaga namang okay. Abay, siningit naman nila. Kaya laki-laki pa. Nakaka-nervyos. Ang sabi daw po Ito nila. yung mga electronic signatures namin to kasi haba-haba ng budget. Ayan, ilalagay nila on record, tapos mag-house insertion sila ng kung ano-ano. Hindi lang yan marami kaming hindi alam, nagulat kami. Yung public works budget, siniro yung mga flagship projects. Pagkatapos sinaksakan yung mga unprogrammed na ang labo-labo. Sabi social protection, sabi infrastructure. Ang daming magulo Nagulat na lang kami kasi nung final version na, andyan na yun, nabulaga kami lahat dun sa aming mga signature. Wala naman yung mga ganon. So, kasi ang sinasabi po nila ay dapat binasa ito ni Senator Aimee. Alam ho namin, nabasa po nyo ito. Your comment po. Hindi. Dahil paano babasahin? Linilihim nila Binibigay lang namin yung e-signature namin, tapos pinagkakatiwalaan na namin sila, yung pala, ayan, nabubulagta. Nagkagulatan kami, pati si Senator JB, Senator Bato, tapos si Senator Mark Villar, abalang-abala nga siya dahil siya ang Secretary of Public Works dati. Nagulat siya, first time. Totally zero lahat ng foreign assisted project. Samantalang wala naman tayong maayos na project kung hindi foreign assisted kasi malalaking pera masyado. Okay. Senator, okay po, Hello? narinig po namin kayo. Malinaw po. Okay. Hindi po, hello, Senator. Hello, Senator. Hello, narinig mo? Opo, narinig ko po. Can you hear me? Kasi Yes, I can hear you po, loud and clear. Loud and clear po. Opo. Senator, Yes, so opo, go ahead. it's not
only this item. So, nananawagan nga ako na sana at yung mga senador, sana talaga magtipon-tipon kami at pag-usapan, lalo na sa malalaking halaga. Kasi ikalawang beses na ito na ako yung in charge. Yung una, yung sa COMELEC, bigla from 2 billion naging 15 halos. Abay, billion-billion ang pinag-uusapan, ba't nagkaganon? Tapos, ganon din, eto, yung AKAP, ang sinasabi, 27 billion ang nailagay sa DSWD budget na supposed to be, hawak ko. And then at the end, eto nga, yung unprogrammed. Yan ang problema. Marami yan, na lahat kami nagugulanta, na bulabog kami lahat. Kasi nakita namin, final version na, nakakabit yung e-signature namin, sinasabi, house insertion, lahat yan. Huwag kayong makialam. Okay. Ibang klase talaga. Kaya ngayon, mag-iingat na kami. Yung ibang senador, nagalit nga. At sabi nga, mag-iingat na kami lahat at ayaw na namin pumayag kapag hindi pa namin nakikita yung pinal, talagang mahirap pala magtiwala. Yun. Okay. Senator, meron hong Baga, parang Senado yung naiipit dito sa mga nangyayari, no? Talagang tinatambakan sila ng mga ganyang issue. nawagan ng Congress na itigil na daw po yung hearing. Senator, kayo po ang pinaka-head ng committee po. Ano po ang balak po ninyo? Yes, ang problema, padami ng padami yung mga nasasangkot, yung mga testigo, parang walang katapusan maraming tinuturo. Yung Attorney Red, lumitaw na siya yung head daw ng pirma, na first time namin marinig. At ikalawa, yung Greg Garcia, yung sikat na advertising executive dati. At maraming lumalabas At higit sa lahat, hindi pa tapos kasi may taning yung mga kongresistang iba, sinasabi pag hindi natapos ang Holy Weekend, itutuloy pa rin. At ang COMELEC, hindi pa binabasura yung mga pirma na nasumite. Andun pa rin sa kanila at pwede pang buhayin. Kaya eto nga, pag-alalan natin maigi at ang interest ko, mahanap ang tamang sistema para sa patakaran ng PI. Opo. Hindi yung ganito. Opo. Kagabi po ay daming tinuturo na na utak doon sa pirma na yon. Pero talaga sa akin hindi talaga ilalabas pa nila basta-basta yon yung pinaka-utak niyan. Kasi nga naman sabit Malamang, syempre, pwede siyang masira doon. Pwede siyang mawala sa posisyon, pwedeng ganun. Ganun yung nangyayari. Pero talagang nadudulas na talaga yung iba. Diba? Kahit magturo sila na kung sino-sino ang utak nun, talagang nadudulas talaga yung mga ini-interview sa Senado, yung mga ini-investigahan nila. Iisang tao talaga yung tinuturo nila, Marios. Nagkita po si Senate President Zubiri at si Speaker Romualdez at sila po ay nag-usap na pag-usapan na daw po ito ng nakaupo, parang ganon, parang pag-usapan na lang, magtrabaho ng mahusay at ayaw na daw po ng bangayan. Your comment po? Hello? Opo, your comment Hello? po. Hindi ko narinig pa sa yun, Senate President Zubiri, naputol Opo, yung sa birthday po ni Manong Johnny kagabi, sa birthday po ni Manong Johnny kagabi, parang nakita po si Senate President, ayan, may picture pa si Senate President Zubiri at si Speaker Romualdez, nagkasundo daw po sila na magtatrabaho na daw po sila ng parang magtutulungan na yung Kongreso at Senado. Your comment po? Wala na daw pong away. Go ahead po. Ay, pagkasundo na. Talaga naman nagtutulungan. Wala naman talagang away. Magulo lang talagang kausap ang ating speaker dahil ilang pangako na Dati sabi nila yung Resolution 6 tapos tinuloy pa rin yung PI. Ang hinihingi lang natin konting panahon para pag-usapan kung ano yung tamang sistema ng PI at hindi katulad nito. Kaso ang problema sa kanila, tuloy-tuloy pa rin. Anong klase, anong pinag-usapan namin yan? So, eto nga, siyempre, para lumalabas tuloy sa Kongreso, sila yung China. Kumbaga yung Senado is nakikipag-usap na ng maayos. Gusto nila yung maayos nga. No, kung ihinto yan, ihinto na. So sasabihin naman sa Congress, sige, ihihinto na namin. Tama na yung away na yan. Sige, pag-usapan natin. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pirma.
parang ano, no, nakipag-usap ka sa China na, o sige, ganto, ganyan, ganyan, hindi na kami gaganto sa West Philippine Sea. Pero tignan mo yung mga China, no, nandoon pa rin. Binubuli pa rin yung mga, ano natin, di ba, yung mga Pinoy na nandoon, no, na nagbabantay sa West Philippine Sea. Kinakaya-kaya nila, ganon. Dire-diretso pa rin sila. Parang wala silang pinagkaiba sa China, eh, no? Yung, di ba, tuloy-tuloy din sila sa pagpapapirma kahit sabihin na nag-usap na lang tayo. Parang nakipagkasundo ka na, sige, usap tayo. Sige, habang ayos kami dalawa, patuloy nyo pa rin yan. Kailangan talaga dyan, yung sinabi nga ni Senator Bato, na kailangan bawiin yung mga pirma. Ibigay yung mga pirma ng mga tao. Kasi, dehado pa rin sila dyan, eh. Kahit sabihin na ibasura, kumbaga parang walang ano yung mga pirma na yun, walang visa na, pabawalang visa na, kung ano man yung gusto ipatupad na yun. Kailangan talaga yung mga pumirma doon is makuha talaga ng mga pumirma talaga kung binabawi na nila. Chika, alam mo naman, okay lang, wala naman problema, tapos bibirahin ka na naman sa press con. Alam ko na yan eh. So, ibig sabihin, Senator, magdidire-diretso pa din yung inyong hearing. Kaya, kailangan ko tapusin at talagang kung may nagamit na public funds at may nagkaroon ng bribery, suhulan, may mananagot, ano? Hindi naman po pwedeng walang mananagot, eh. Yan talagang pakay natin. Ikalawa, in aid of legislation, so dapat yung committee hearing namin na may kalalabsan na in aid of legislation. Bagong batas, bagong pamamaraan, may findings kami. So mag-report, yung sa investigation, hindi pa matapos kasi palaki ng palaki yung sunog, ang daing-daing sinasabi na iba't ibang taon tinuturo. Tapos yung tungkol naman sa PI, pinag-aaralan na natin dahil ang dami-daming nag-volunteer ng mga abogado, higit sa lahat, yung mga dalubhasang framers ng Constitution mismo at yung mga Chief Justice na nagsulat ng iba't ibang desisyon ng Korte Suprema. So, yun ang trabaho namin na we will carry on with the investigation kasi hindi naman pwedeng nakatenga yan. Kailangan may managot. Opo, Yes. Senator, sa susunod na hearing po, may mga lalabas pa po ba na ikagugulat namin, Senator? Wala eh, parati na lang nagugulat ang grupo eh. Yung mga senador, medyo natameme nga kami kasi iba-iba yung sinasabi ng pirma. Yung pala, yung pirma non-existent. Tapos yung inaalok, alam namin, IXMA, pupad, yung mga dating programa ng gobyerno, abay bigla naman may akap na naman na sinabi pa, pinirmahan namin. Ang pinirmahan namin, syempre yung budget, naka-e-signature kami, ipinaubayan na namin sa kanilang ikabet. Abay, ang dai-dai palang insertion ng house, hindi naman namin alam yun. So ibig sabihin po, medyo nabago po yung GAA mismo nung nanggaling sa kanila, nang napunta po sa inyo, hindi nyo na po na-check, kumbaga nagtiwala kayo, kaya nilagay nyo na po yung e-sig. Parang ganun po nangyari, Senator. Well, yung e-signature, binibigay lang namin yan pag natapos yung Senate portion, binibigay na namin ahead of time yung mga e-signature, tapos kinakabit na lang nila. So, yung final edition talaga, aaminin ko at pinagsisisihan ko, hindi ko talaga nakita. Aminin ko dahil sinasabi nila, house insertion yan, huwag kayong makialam. Okay. Senator, maraming salamat po Ang sagwa kasi dapat walang mga insertion eh. Ang pangit pakinggan eh. I agree. Tapos, Opo. at saka kung bakit na naman, eto na naman, pirma ko naman ang diskusyon. Talaga naman, magaling sila sa pirma, ratsada. Puro na lang pirma. Yun na lang talaga ang panlaban ng kabila eh. Pirma. Yun na naman. Okay, Senator, maraming salamat. Ngayon tila nabubunyag na at nabubulgar na ang tila nga korupsyon sa loob ng Kongreso. Salamat na lamang kay Senator Amy Marcos. Dahil nga kapag nagpatuloy pa ang ganitong mga korupsyon, pamilyang Marcos ang mapapahiya dahil binigyan na nga sila ng pagkakataon. Yun ang ayaw masayang na Senator Amy Marcos, kaya naman ito ay kumikilos na ngayon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet News. At syempre, yun si Senator Amy Marcos, no? Yung kanyang boses. Tama nga naman yun. Kailangang ingatan ng mga Marcos, lalong-lalo na ni Senator Amy, ang imahe ngayon ng Marcos dahil ang tagal-tagal na panahon bago sila makabalik. Although madami naman pa rin nagtitiwala sa kanila. Kaya,
nakabalik sila, pero kailangan nilang i-preserve yung tiwala ng mga tao na yun at huwag masira basta-basta ng mga alitap-tap na nakaikot sa kanila. Diba? Kasi talagang yung administrasyong Marcos ang masisira sa mga ganitong pangyayari. Nagawa na ngang wasakin ng unit team eh. Diba? Di pa nga natin alam kung mabubuo pa uli yan o hindi na. Oh. Kaya kailangan is kumilos sila. Alamin nila kung sino talaga ang Herodes talaga dyan. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.